Isang magandang gabi po sa ating lahat, sa inyo po nakikinig dyan sa inyong mga tahanan, at kung saan man po kayo naroroon, nawa ang pagpapala at pag-iingat ng ating Panginoon ay suwa sa inyo po sa oras na ito. Isang magandang pagkakataon na makapag-share po naman po muli tayo ng salita ng ating Panginoong Diyos upang sa pamamagitan nito ay maibsan o matanggal ang lahat ng mga pangamba at takot na ating po mga nararamdaman, lalo-lalo na po sa pagkakataong ito na kung saan nahaharap po tayo sa isang mabigat at matinding pagsubok. At sa mga panahon na ito, mga kapatid, wala po iba tayong paghahawakan kundi ang mga promesa ng ating Panginoon. Kasi wala naman po tayong magagawa sa ating buhay, liban na lamang na umasa tayo at sumampalataya at paghawakan ang mga salita, the promises of God, na atin pong mababasa sa banal na kasulatan. Sa gabi pong ito, meron po akong basahin sa inyo na isang talata sa Biblia na makapagpapalakas po sa ating pananampalataya, especially of what we are facing right now. In the book of Joshua, chapter 1, verse 9, sa NIV version, sinabi po dito, Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Babasahin ko po muli, Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Napakagandang salita na binanggit ng ating Panginoon Diyos sa isang leader na si Joshua. At sabi po niya rito, huwag kang matakot, Joshua, huwag kang ma-discourage. Kasi sabi ng Panginoon Diyos, because I am with you wherever you go. Kasama mo ako kahit saan ka pumunta. Ibig sabihin dito, mga kapatid, sa ating kapanahonan ngayon, sa ating hinaharap na mga pagsubok ngayon, sa ating kapanahonan ngayon, ang sinasabi lang ng ating Panginoon sa ating lahat, do not be afraid. Huwag kang matakot. And do not be discouraged. Alam ko, marami sa atin discouraged kasi marami mga bagay ang hindi natin nagawa, mga deadlines na hindi natin nagawa, mga plano na hindi natin nagawa. Marami talagang mga bagay na hindi natin nagawa sa panahon na ito. Pero sabi ng Panginoon, do not be discouraged. Why? Because in a situation like this, sabi niya, I will be with you wherever you go. You know, Joshua was undertaking a huge task. Malaking-malaki talaga ang responsibilidad ni Joshua sa panahon na ito. Why? Because he was taking over for Moses, the man who had delivered the Hebrew children from slavery. And Moses split the Red Sea, brought water out of a rock, got up a mountain and met God face to face, on and on. And now being in charge with bringing God's children into the promised land that He had promised them. Naku po, napakabigat po na problema ito para kay Joshua kasi siyang humahalili sa isang makapangyarihang Moses. At alam niyo po, mga kapatid, yung kanilang pupuntahan na promised land, hindi po basta-basta. Mayroon po mga higante roon. Malalaki po ang mga tao roon. Hindi po basta-basta nila makoconquer ang lugar na yon. At alam niyo po, si Joshua, at one point of his life, natakot po siya. Natakot po siya. No? Bakit alam ko natakot siya? Kasi in-encourage siya ng ating Panginoon. Anong in-encourage ng Panginoon sa kanya? Do not be afraid. Do not be afraid. Meron din siyang takot, mga kapatid. Pero ang magandang bagay, mga kapatid, Joshua overcome his fear. And instead of clinging on the fear, instead of having fear, mga kapatid, ang ginawa niya ay umasa siya sa Panginoon. So siguro kung hindi umasa si Joshua sa Diyos at pinakinggan niya lang ang kanyang takot, ano kaya nangyari sa kanya at sa mga Israelites? Hindi nila na-conquer ang promised land. Doon lang sila namamalagi sa disyerto. Okay? So, yan mga kapatid, kasi ang mission ng fear, no? So, but there is God telling Joshua, don't be afraid. I am going with you. Just think what could have happened if Joshua
had let his fears get in way. Ano kaya mangyari kung hinayaan na lang ni Joshua na ang takot ang sa mangingibabaw? No? And that's the thing about fear. It's one of the devil's greatest tools to keep us from receiving the fullness, the abundance of life that Jesus came to bring to us. So, ang magandang plano ng Diyos sa atin, the blessings of God in our lives that He promised to us, ay hindi natin makakamtan yan, makakamit yan kung tayo po ay paghaharian ng takot. Alam niyo po, pag pinahari po natin ang takot sa puso natin, itong takot na ito, this fear will consume us. No? If we focus on fear and being afraid, no? Kasi ang kaaway, yun ang gusto niya, na matakot tayo, mag-alinlangan tayo, mangamba tayo. Kasi pag nangyari yan, tagumpay ang dyablo, hindi natin matatanggap ang mga pagpapala, mga blessings na ibibigay ng Diyos sa atin kasi natakot tayo. In other words, it's not just about the fear, it's about what fear does and can do to us. No? Hindi lang ito basta takot kundi ano pong mga nagagawa ng takot sa ating mga buhay, mga kapatid. Ano? Pero aminin natin na kahit yung mga taong matatapang, sa kaibuturan ng kanilang puso, mayroon din takot niyan. At aminin din natin sa mga oras na ito, mga kapatid, maging po ang iyong lingkod, mayroon din pagkakataon na ako po'y natakot. Pero alam niyo po, normal naman po talaga sa atin na matakot Kasi ang pananampalataya, hindi ibig sabihin, walang takot. Kaya nga tayo may pananampalataya kasi mayroon tayong takot. Sabi nga nila is, faith doesn't mean an absence of fear. Kaya nga tayo, sumampalataya sa Panginoon kasi normal sa ating matakot. Hindi nasasabihin ng Diyos kay Joshua na huwag kang matakot kung hindi natatakot si Joshua. At aminin natin sa gabing ito, mga kapatid, kayo pong nanonood, marami po tayong kinakatakutan sa mundong ito. Isa na dyan, itakot tayo sa posibleng mangyari sa buhay natin, especially sa pagragasa ng virus po na ito. Pero isa lang po ang aking masasabi po sa inyo, mga kapatid. Huwag niyo po hayaan na kayo po ay balutan o takpan ng takot. Don't allow fear to envelop your life. But instead of fear, let's have faith in God. Let's have faith in God. Kasi, mga kapatid, if ang fears suppresses, but faith blesses. Ulitin ko, fear suppresses, faith blesses. Yung takot, kanyang sinusuppress, pinipigilan ang mga pagpapala sa atin. Pero ang pananampalataya is, it bless us. Alam niyo po yung mga tao noong unang panahon, sila po ay pinagpala ng Panginoon because of their faith. Because of their faith. Because faith attracts God. But fears attracts the enemy. Kaya mga kapatid, instead na ating palakihin ang fear sa puso natin, let's have faith in God. No? Fear and the things it brings on in us strips us from being able to experience the greatest blessings that God has for us. That's the mission of fear. So we need to find a way to come to the place where we have no fear. So yan po mga kapatid, yung takot, yun po ang mission ng takot ay hindi natin makamtan ang mga pagpapala na ibibigay ng Diyos sa atin. Yung mga bagay na pwede natin gawin sa buhay na tayo pagpapalain, hindi na natin magawa. Kasi ang takot na ito, talagang ipaparalyze po tayo dito. So, kailangan magkaroon po tayo ng mga pamamaraan na mamuhay tayo na walang takot, mga kapatid. Okay? So, over and over again, in His Word, God tells us not to be afraid. Tama po yun, mga kapatid. Sa Biblia, paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon na huwag po tayong makatakot. Kasi, ganito po yung mga kapatid. If God called you to it, He will get you through it. Ulitin ko po, if God called you to it, He will get you through it. Ibig sabihin nun, kung inalaw ng Panginoon na mangyari ito, bibigyan niya tayo ng pamamaraan na ating pong malagpasan. Yan. Amen? Hindi ialaw ito ng Panginoon kung hindi natin ito malagpasan, mga kapatid. Tandaan nyo, God will always give us a way out.
That's the promise of God. And if He allowed these things to happen, mga kapatid, He will give us a way to escape. That is a promise. That is the promise of God, mga kapatid. So if we are going to live life to the fullest, to the abundant level that Jesus said He came to give us, we must learn to deal with fear. Kailangan i-deal natin ito even at this time, mga kapatid. We have to break off the limits that fear puts on us. And one of the greatest freedom you will ever experience is breaking out of fear. Okay? So sa gabi po ito, may 4 na bagay po akong i-share sa inyo paano po tayo makapag-overcome ng ating fear. At ito po ay 4 na litra lamang. S-P-O-T. Yan, spot. Spot. So kung meron kang takot, if you spot the fear, remember the word spot. S-P-O-T. Ulitin ko, spot. How to overcome fear? Tandaan nyo lang ang word na spot. S-P-O-T. What's SPOT stands for? Number 1, yung S, ibig sabihin yan is stand your ground. Huwag kang mag-surrender. Huwag kang matakot. Huwag kang tumakbo. Huwag kang magtago. Tumayo ka. You stand and hold the promises of God. Huwag kang tumakbo. Huwag kang sumuko. Tumindig ka sa iyong pananampalataya sa ating Panginoon. Kasi ang sabi niya kanina, He will be with you wherever you go. Alam niyo, sabi din ng Panginoon yan sa Matthew 28, verse 20, and lo, I will be with you always, even to the end of the age. Sa katapusan ng mundo, kasama natin ang Panginoon. So stand on the promises of God. Stand your ground. Sabi sa Exodus 14, 13-14, sinabi ito ng Panginoon kay Moses. Sabi ng Diyos, Moses answered the people. Sabi ito ni Moses sa mga tao. Kasi at this time, takot na takot sila. Sabi niya, do not be afraid. Stand firm and you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Egyptians you see today, you will never see again. The Lord will fight for you. You need only to be still. Ano na po ang sabi ng Panginoon? Sabi niya, mga kaibigan, mga kapatid, kasi sa sitwasyon na ito, sila po'y nakatakas na doon sa Egypt. Papunta na sila ng Promised Land. Problema, hinabol po sila ni Pharaoh at ng kanyang mga sundalo. At sila po'y na-corner doon sa isang dagat, tawag doon is Red Sea. So ngayon, sina Moses at ang mga Israelitas, mga 3 milyon po sila. Nako, andyan na sina Pharaoh at ang mga sundalo, sila po'y pagpapatayin talaga. And so, natakot ang mga tao. Sabi ng mga tao kay Moses, Moses, dinala mo ba kami rito sa disyerto para ipapatay lang kay Pharaoh? So, grabe ang kanilang reklamo kay Moses. At si Moses naman, mga kapatid, kung ikaw naman si Moses, talagang matindi ito. Kalain mo, sa Pilipinas, 106 millions. Magre-reklamo lahat kay Duterte. Ano mangyari sa presidente natin? Kaya sa halip na magreklamo, manalangin tayo na malagpasan natin ang mga bagay na ito. At sa panahon na ito, sana walang politika. Tulungan tayo, mga kapatid, sa ating mga nanonood. Kung mayroong kang kapitbahay na walang pagkain, bigyan mo ng pagkain. So, ang sabi ni Moses sa kanila, huwag kayong stand firm. Huwag kayong tumakbo. Diyan lang kayo. Tumayo kayo dyan sa iyong kinatatayuhan. Ibig sabihin, huwag matakot. Huwag mag-alinlangan. Sabi niya, yung mga kaaway natin na yan, napaparito sa atin, you will see them no more. Kasi sabi niya, because the Lord will fight for you. Sa panahon natin, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, wala po tayong magagawa to fight this, the virus. It's only God can do something to fight this virus. Of course, meron tayong role, meron tayong papel, pero nagagampanan, pero wala po rin po tayong magagawa, mga kapatid. Diyos pa rin ang siyang may magagawa sa panahon natin ngayon. So sabi ni Moses, sabi niya, the Egyptians you see today, you will never see again. Di mo na yan makikita. Why? Because the Lord will fight for you. So sa laban na ito, mga kapatid, laban ito ng Diyos, hindi mo ito laban. Laban po ito ng Diyos. Sabi niya, huminahon ka lang. In other words, mga kapatid, mayroong sinasabi sa banal na kasulatan niya, be still and know that I am God. Ano ibig sabihin noon? Be still and know that I am God. Sabi niya,
may huminahon ka at kilalanin mo na ako ang Panginoon. What do we mean by that? Ibig sabihin, hey, bakit nangatakot ka? I am your God. No? I am powerful. I am magnificent. I am mighty. I am omniscient. I know everything. I am omnipotent. I have all the powers. I am, nothing is impossible with me. I am the creator. Ibig sabihin, mga kapatid, I am in full control of every situation. Kaya mga kapatid, katulad ko, sa iyo, siguro may pangamba ka ngayon, maaaring ang anak mo merong sakit, merong lagnat, at marami ka nang pinag-iisip na baka corona yon, marami sa atin, meron sa atin na kunting lagnat lang, natatakot ka agad. Mga kapatid, huwag po nating hayaan ng takot na siyang bumalot sa atin. But stand your ground. Because Jesus is here for us. His promise is He will never leave us nor forsake us. Yung mga 12 disciples, nung sila ay nabutan ng bagyo doon sa dagat, hindi sila iniwan ng Diyos. See? Hindi sila iniwan ng Diyos. Doon sa isang dako ng kasulatan, mga 5,000 mga kalalakihan, walang pagkain, hindi sila iniwan ng Diyos. Hallelujah! Hindi sila iniwan ng Diyos. Sa totoo lang, tayo lang ang umiiwan sa Diyos. But as far as God is concerned, He is true to His promises, mga kapatid. Hindi niya tayo iiwan. He is the same yesterday, today, and forever. When fear, when anger, when insecurity, when you're about to lose control, don't run. Don't hide. Don't just pull the covers over your head and try to shrink into nothingness. Just stand. Just stand. Alam niyo mga kapatid, in the Old Testament, over and over again, God's chosen people are given triumph against unbelievable odds through the power of God. In the Old Testament, marami mga imposible mga bagay na hindi talaga nila kaya. But in those impossible situations, God is on the rescue. Isa na ito, yung dumaan sila sa Red Sea. Doon sila sa disyerto, walang pagkain. Pinaulanan sila ng Diyos ng pagkain. Walang tubig. Nagkaroon ng refilling station sa disyerto. Mga kapatid, sa disyerto, mainit kung gabi. Ang Diyos ay nagpadala sa kanila ng haligi ng apoy para mayroon silang heater. Sa araw naman, napakainit. Mayroong clouds na nagpo-cover sa kanila. So meron silang air conditioning, mga kapatid. Unbelievable situations. But the Lord rescued them. Why? Kasi kasama natin ang Diyos. So stand your ground. Amen? So that's the number one, stand your ground. Number two is pray for peace. Pray for peace. So sa SPAT, ang S ay stand your ground. Yung P is pray for peace. Amen. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, kailangan natin ng kompletong kapayapaan. Philippians 4:6-7, sabi diyan, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. And the God of peace, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. This is my life verse. When I serve the Lord, ang salitang ito, Philippians 4:6-7, ito yung aking life verse. Because, as your pastor and as a man of God, as a person who served the Lord, I experienced so many situations in my life that caused me to fear. But that caused me to become anxious. Mula pa lang sa aking paglilingkod sa Panginoon, marami na mga pagsubok. But this verse, mga kapatid, pinanghawakan ko talaga ito. Ito yung aking sandigan. Ito yung aking pinanghahawakan every time that I have problem. Every time that fear wants to gustong pumasok at takutin ako. But this verse helped me so much. I recommend you, my brothers and sisters, you memorize this verse and hold on to the promises of this verse. Because in a situation like this, God can give us the peace that passes all understanding.
So, sabi niya, do not be anxious about anything. Sabi ko nga, why worry when we can pray? Ano, marami mga tao, ina-underestimate nila ang power ng panalangin. Alam niyo po, mga kapatid, pag tayo po nananalangin, mayroong tinatawag na divine exchange. Mayroong tinatawag na divine exchange. Ano? Palitan. Sabi niya, do not anxious about anything, but in prayer, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. So kung meron kang mga pangailangan, kung meron kang takot, meron kang pangamba, so instead na maging desperado tayo, ma-discourage tayo, we are encouraged by God to pray. But in everything by prayer and petition. At pagpapasalamat, you present your request to God. Sa ating mga walang pagkain ngayon, naku, malaking pong problema po yan. Pero alam niyo po, manalangin po kayo. Pag kayo po'y mananalangin sa Panginoon, hindi po ito kasi nungalingan. I experienced it many times. Talaga nagpapadala ang Diyos ng tulong. Actually, itong nakaraang linggo, sa totoo lang, meron din akong pangamba kasi alam niyo na po, hindi rin talaga maiwasan na kinakapos tayo. Pero I just pray to God, Lord, lockdown po ito, kunti yung pera namin, siguro isang grocery lang ito, wala na. But I pray to God, I claim this verse, especially if you read it in verse 19, and my God shall supply all my needs. Talaga namang napakaganda. So, when you pray to God, there is a power. Why? Because there is a divine exchange. The Lord will took your anxiety, your fears, and He will replace you with peace. Peace in your mind. And that peace will guard your mind and your heart. Ibig sabihin, sa panahon na katulad po nito, meron kang kapayapaan. Kaya, alam niyo mga kapatid, I would like to encourage you, pray. You pray. You pray. So you identify the situation and make your petition, and then in advance, pasalamatan na natin ang Panginoon na ang lahat ng ating mga kahilingan ay Kanyang ibigay sa atin. Sabi ni Jesus sa Kanyang mga disciple, sabi niya, makapagbibigay ba makapagbadagdag ba ng edad ang worry? Ay, hindi. Sabi niya, bakit kayo mag-worry? Look at the birds in the sky. Di sila nagtatanim, di sila nag-aani. But the Heavenly Father feeds them. Sabi niya, mahalaga pa kayo sa mga ibon. Look at the lily in the valleys. Wala silang damit. Hindi sila marunong magtahi. But kadang damit is mamahalin pa kaysa damit ni Solomon. Ay, yung ibon, wala na, kinabukasan. Yung halaman, wala na kinabukasan. God took care of them. How much more your Heavenly Father? Anak tayo ng Diyos, mga kapatid. At alam nyo, ang Diyos natin ay hindi irresponsableng Diyos. Amen ba? Hindi siya irresponsableng Diyos. Sabi niya sa Kanyang tinuro sa atin sa panalangin, give us this day our daily bread. Pag hiningi mo yan, kapatid, basta need mo talaga, ibigay ng Panginoong Jesus. So stand your ground. Pray for peace. Number 3, sa SPAT, ang O is object to lies. Ibig sabihin, huwag mong paniwalaan ang lahat ng mga kasinungalingan ni Satanas. In the social media, there are a lot of fake news. Napakarami. Kaya I appeal to you. If you are not sure kung ano po yung natatanggap ninyo, huwag yun nang i-share, lalo na pag ito'y nakakatakot kasi nagdadagdag ito ng takot sa mga tao. Why not share the Word of God? Amen? Why not encourage the people to read the Bible and, instead of listening to the fake news, the lies, why not? Why not go to your room? Why not encourage your children to go to your room? Why not read the Bible and claim the promises of God? Sabi ng mga tao, mamamatay na tayo. Sabi ni Satanas, mamamatay na tayo. Yun ba sabi ng Diyos? No! Sabi ni Jesus, I came that they might have life. No? Sabi ng iba, naku, wala na tayong pagkain. Sabi ng Panginoon, I will supply all of your needs. Kaya mga kapatid, marami talagang mga fake news na ating ini-entertain sa buhay natin. Instead of entertaining fake news, entertain the Word of God. You need to filter everything that
that goes to your mind. I-filter po natin mga kapatid. Ano? At huwag po nating hayaan ang ating mga isipan ay maniniwala doon sa kasinungalingan ni Satanas. You know, the enemy came to kill, to steal, and destroy. He is a liar. Sabi ng Diablo, bukas wala ka ng trabaho. Sabi ng Diablo yun. Pero sabi ng Panginoon, you know, sabi niya, I am the God of tomorrow. Ano? Sabi natin, paano lang yung negosyo ko? Baka malugi. Paano ko malugi? Negosyo ulit. And the Lord will help you. Totoo lang, wala namang negosyo na instantly kita ka agad. Dumarating din ang mga pagsubok. So, mga kapatid, object to lies. Huwag mong tanggapin yung mga kasinungalingan na yan. Alam nyo, yung pinadala ni Moses, ang mga spies, mga espiya doon sa Egypt, sa Promised Land. Bumalik sila, 12 espiya, yung 2 ang nagbigay ng good report, yung 10 bad report. Alam nyo, meron silang istorya na ginawa, at sa halip na maniwala yung mga tao kay Joshua at kay Caleb, doon sila naniniwala sa balita na talagang sensationalize, sinesensationalize, naku, hindi natin kaya doon, malaking mga higanti doon, natakot na sila. So sabi ni na Joshua at saka ni Caleb, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Oo, malaki sila. Pero kayang-kaya natin sila. Kaya natin silang kainin kasi the Lord is with us. If the Lord is pleased with us, sabi ni Joshua at saka ni Caleb, the Lord will go ahead of us. He will conquer those enemies for us. Ang mga nangyari mga kapatid, ang pinaniwalaan ng mga Israelitas, yung 10 na puro discouragement at mga negative ang kanilang balita. Mga kapatid, sa panahon na ito, believe on the Word of God. Kaya nga mga kapatid, Bible reading, prayer and fasting, communion and intimacy with God is very crucial at this time. Because through that, we can distinguish whether it is the voice of God or it is a voice of the enemy. Kaya instead na tumutok tayo sa Facebook at kung ano-ano po ating sinasabi dyan, why not trust the Word of God? Basahin natin ang salita ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And then number 4 and the last, trust in God. So stand your ground. Pray for peace, objectualize, and trust in God. Manalig tayo mga kapatid sa Diyos. I want to tell you, naka-lockdown po tayong lahat dito. Wala po tayong magagawa kundi ang mag-antay. Amen? Wala po tayong magagawa kundi ang mag-antay kung ano ang mangyayari bukas at makalawa. Pero mga kapatid, habang narito po tayo sa loob ng bahay natin, let us believe God. Let us trust God and His Word. Amen? Because, mga kapatid, sabi sa Psalms 56:3-4, when I am afraid, I put my trust in you. In God whose Word I praise. Sabi niya, kung ako'y natatakot, I put my trust in you. Ako'y nananalig sa inyo. Sa inyong mga salita. Kaya manalig po tayo mga kapatid sa Panginoon. You know? Sabi diyan, in God I trust and I'm not afraid. What can mere mortals do to me? In God I trust and I'm not afraid. Sa Diyos ako maniniwala at hindi ako matatakot. Ano ang kayang gawin ng virus sa akin? Diba sinabi ko na nung Sunday, no one can separate us from the love of God. Death, life, pestilence, lahat-lahat. Nothing. God loves you, my friend. God loves me. He will protect us. He will save us. He will rescue us. He will shield us. He will keep us under His wings. He will bring us into His ramparts. No? Romans 10 verse 11, as Scripture says, anyone who believes in Him will never be put to shame. Kung ibigay mo ang iyong pananampalataya sa Panginoon, no, kayo po'y maniniwala sa Kanya at ilagak ang iyong pananampalataya at pananalig sa Kanya, hindi po tayo mapapahiya sa Kanya. Why? Hebrews 6:18, so God has given both His promises and His oath. Ang Diyos ay nagpromesa at nagsumpa.
These two things are unchangeable because it is impossible for God to lie. Hindi po kailanman magsinungaling ang Diyos kung anong sinabi niya sa kanyang mga salita. Kung sinabi niya, ililigtas niya tayo, proteksyonan niya tayo, pagpapalain niya tayo, mga kapatid, yan po ay totoo. Mapanghahawakan natin yan sapagkat si Jesus po ay hindi sinungaling. Siya po ay totoo. Nang sinabi niya siya ay mamatay at sa ikatlong araw siya ay mabuhay, nangyari po. Kailanman ay hindi nagsisinungaling ang Panginoon. Sabi ng Biblia, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. So mga kapatid, when you feel afraid, just remember the word SPAT. Stand your ground, pray for peace, object to lies, and trust in God. No? So, sabi niya dito, it is time to fight because my future is on the other side of my fear. Ulitin ko, it is time to fight because my future is on the other side of my fear. Sa kabila ng takot natin, nandoon yung ating success. Tagumpayan natin ang takot, mga kapatid. Saling tayo sa Panginoon. Amen? Let me pray for you for a moment. And if you're listening right now, and you are encouraged with these words, please send ka naman ng message mo and para mabasa ko naman at makapaggawa pa tayo ng mga video na katulad nito. At kung sa puso mo, hindi mo pa natanggap sa Jesus sa buhay mo, mayroon kang takot, kapatid, kayang alisin ng Diyos yan. Tanggapin mo si Kristo sa buhay mo. Wow, sabi ni Kristo, do not let your heart be troubled. You believe in God, you believe also in me. In my Father's house are many mansions. At sabi niya, pupunta ako doon and I will prepare a place for you. After that, I will come again. And I will take you to be with me so that where I am, there you may be also. Sa Jesus ang pag-asa natin. Kapatid, tanggapin mo siya sa puso mo. Sa buhay mo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kayo po, yun mo po at kung gusto mong tanggapin sa Jesus sa buhay mo, sabihin mo ito, Amang Banal, maraming salamat sa kabutihan mo sa buhay ko. Sa oras na ito, tanggalin niyo po ang lahat ng takot sa puso ko. Sa halip, bigyan niyo po ako ng kapayapaan. Bigyan niyo po ako ng tapang at tibay ng loob. Panginoon, patawarin niyo po ako sa aking kasalanan. At sa oras na ito, binubuksan ko po ang aking puso. Pumasok po kayo, Jesus, sa puso ko. I accept you right now as my Lord and my personal Savior. Lord Jesus, I offer my life to you. Thank you, Lord God, for saving me. Thank you for forgiving me. I commit my life to you now and my family and everything that I have. Panginoon, maraming salamat po. Nawala na po ang takot sa puso ko sa mga oras na ito. Sa halip na ako po ay matakot, ako po ay mananampalataya po sa inyo. Maraming pong salamat. In Jesus' name. Amen. Let me pray for you. Father in heaven, in the name of your Son, Jesus Christ, I pray for all who are watching right now, Lord, that you will take away all the fears in their hearts. Also, Lord, in my heart, in my life, in our lives. And Lord, we know that all things work together for good to those who love you and those who call, Lord, according to your purpose. I know, Lord God, that you have a purpose of all these things. And Lord, we just ask you, Lord, just to protect us, O Lord God, and continue, O God, to provide the needs of my brothers and sisters. But most of all, Father, assure them, O Lord God, that no matter what will happen, O Lord God, we are assured of our salvation because we have Jesus in our hearts, in our lives. Lord, pagpalain niyo po sila mga Panginoon at nawa na sa oras na ito, sa kanilang pagpapahinga, magkaroon po sila, Panginoon, ng peace of mind. The peace that transcends all understanding. My beloved, the Lord bless you and keep you. The Lord's face will shine upon you. The Lord be gracious unto you. The Lord will give you the peace. In Jesus' name. Amen. Well, maraming salamat mga kapatid, mga kaibigan. At hanggang sa muli natin pagkikita, siguro sa linggo na. At bantayin niyo po kasi magkakaroon po tayo ng series of lessons po dito po sa online streaming natin.
para mayroon po tayong kaalaman sa salita ng Panginoon Diyos. Ako po si Pastor Noy. Magandang gabi po sa ating lahat. See you again, my friend. Bye-bye.